We're group 1. Sa introduction pala, ang amon nag-sharing kami pero isa lang we come up to isa lang siya. So meaning sa sharing namon based sa nabatian namon sa self-definition as Christian Catholic, which is the source of witnessing. Faith as belief. So by listening to Monsignor na-deepen, na-solidify, na-strengthen, and most of all, na-intensify kami. And by intensifying through listening, it increases our knowledge. And then we internalize on the areas kung diin kami nagkuna. And then, upon internalizing, we concluded that the Apostles' Creed is already a complete prayer of professing my faith, our faith, as body of Christ, acknowledging the co-redemptive participation of Mary in the mission of salvation through the second person of the Trinity, who is Jesus Christ. And then our response is that, amo na nga hindi kami dapat this is already a summary ang ginahambal ko. And then, ang explanation, ang iliwat namon, ang amon pag as catechist, kayo ho namon mag-explain sa mga estudyante namon, i-correct namon ang hindi maayo nga pag-intindi. And then, we have to be assertive or bold enough, sa Ilonggo, ng ang pag-practice bala sa paganism, kay ari na di nabutang gali sa Apostles' Creed nga, there should be no other God than Him. And then also, ang superstitious, kay nagamix na siya. And then, give importance of praying, say it by heart, and then reverence, not only by mere praying, and then respect and awareness. Kay sometimes, sa batian ko sa kabataan, ang inamon niya sa maghinaya ka Maria. Amen! Muna nila, so we have to correct that and always in a praying position. Thank you. Thank you. One more. Dito sa likod. May atubang, may likod. Okay. So, mayag nga hapon sa tanan, no? Ang amon nga grupo, sa sunod sa ginano, ginagin pa-reconstruct ni Monsignor ang parte sa redemption, no? Redemption to parts of it. So, ang the redemption, no? Ang article 4, nga sa diin, si Jesus ginpatubang sa kay Poncio Pilato, no? So, ang punto sa iya nga pagkaridiri sa kalibutan, amo ang pagtubos kag ang kaluwasan. Paagi sa kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw ni Jesus. Ginatawag ini nga simbahan, sang simbahan nga misteryo Pascual. Si Kristo nagkari sa makaisagid lang sa katapusang sining panahon sa pagkuha sing sala paagi sa paghalad sa iya nga kaugalingon. So ang aton nga punto is about kaluwasan. So ano ang kabangdanan kung naaging dala sa mga Hudiyo si Jesus sa korte ni Poncio Pilato? Naman naton naging dibandahan si Jesus ang sala nga blasphemy. No, kakadamo sa mga testigo nga nagasiling ginhambal ko ni Jesus nga guba ini nga simbahan sa sulod sa 3 ka adlaw kayuhon ko ini. Nga kung sa diin nagpangakit sila kay ang simbahan nahuman sa sobra sa 40 ka tuig pero sa 3 lang ka adlaw nga iya nga kayuhon. Kagula sila nakahangop nga ang ginami ni Jesus ang iya nga lawas, no? Sumadamo nga mga pangulo nga mga Hudiyo nga nagtuo kay Jesus ugaling tungod sa mga Parisiyo
wala sila nagpabutya sa ila pagtuo, agod hindi sila pagsikwayon sa sinagoga. So ang iba naghipos na lang. Wala sila nag-voice out o kung nagpahayag sa ila nga pagtuo kay Kristo tungod sa kahadlok sa mga Parisiyo. So, muna ang nakalatabo. Pagkatapos, sino gibala ang responsable sa kamatayon ni Jesus? Kaya natin explain man to ni Monsignor, no? Pero may mga tao nga bangod sa kamatayon ni Jesus, sino gibala ang responsable sa kamatayon ni Jesus? May mga tao nga nagapabangod sa kamatayon ni Jesus sa mga Hudiyo. Ang Santa Iglesia sa dokumento sa Vatikano nagapaatag ang pangulo sa mga Hudiyo kag ang ila sumulunod amo ang nagsininggit nga ilansang siya sa krus. Ang nagakatabo sa sato nga panahon hindi mapatugod sa tanan nga mga Hudiyo nga buhi pa o kung sato karon nga buhi pa karon kag hasta sa sugo nga panahon. Ang matuod, ang simbahan, halin sa una nagatudlo nga si Jesus sa iya mismo nga kabubuton, kag tungod sa iya walay latid nga paghigugma sa tao, nagtugyan sa iya kaugalingon sa kasakit kag kamatayon, agod matubos ang kasalanan sa mga tao kag maagong nila ang kaluwasan. So it is because of His unconditional love amo ang nagtulod sa iya nga sa naman anaton sa pagtuga sa kalibutan sa pagpakasala ni Adan kag ni Eva, nagsilingani ang Dios nga kag naghinulsol gid ako kay kintuga ko ang tao. So naman anaton nga sa tiyon sa timpo ni Noah ginlaglag gid sa Diyos ang kalibutan tungod kay nangin bukalo na sadto ang mga tao. So gani sa timpo naman ni Noah nga may 8 naman ka tao nga nabilin sa Noah's Ark, nag-abo pagid ang mga tao, nag-multiply kag nagtuman pagid kalaot. So naglibog ang ulo sa mahal nga Diyos. Ang hambalya, ano na lang ang himuon ko kadya nga mga tao man? Di ano ang siling ni Jesus? Ako ang ipadala. So that is why, gin-process ang pagkalir ni Jesus sa kalibutan, pinaagi sa incarnation. Kad naman na naton, nga si Mama Mary, ang mo ang ginhimo nga instrumento, agod nga magkari si Jesus sa kalibutan. Na? So amo na ang kung paano ang Diyos nga magpalangga sa aton tungod sa ilang tungod sa sansala sa pagkadi matinumanon sa amay, tubtob sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa cross, gintuman niya ang iya misyon bilang nagaantos nga alagad ni Yahweh. Kag subong nga madamo nga tawo nangin makasasala tungod sa paglapas sa isa ka tawo. Sa amo man nga bagay, sino niyang naglapas ang mga tao? Siyempre si Adan kag si Eva. Sa amo man nga bagay, madamo ang pagkatarungon sa tubang sang Dios tungod sa pagtuman sa isa ka tawo nga amo na si Jesus, no? Nga naman anaton sa nagpakasala si Adan kag si Eva sa ginatawag na disobedient, kag ginbangon ni Jesus ini nga sala nga siya nangin matinumanon tubtob gid sa kamatayon. So, ano ang misteryo sa likod sa paglubog kay Jesus? Sunod sa plano sa kaluwasan si Jesus. Dali lang. Huwag ka pa na madil. Subong pa na ang hapon. Okay? So, huwag ka pa na nadil ang iba na. Hasta lang na. Okay, balik ka na sa pulungkuan. May i-clarify lang to ha. Hindi tani malikawan nga tungod sa aton eksperyensya, tungod sa aton mga nabatian, tungod sa aton mga ginunan, tungod sa mga ginhambal sa aton, maka-weave kita sa narrative na hanungod sa istorya sa kaluwasan. Pero, palihog lang, bilang mga katikis, ang reference tayo una sa tanan, ang sacred scripture. No? Hindi iya
okay lang na silulat ang may istorya sa aton sa mga amo sina. Pero kung kamo nagatudlo sa bata, dira kamo base sa sacred scripture, sa Biblia. Sa nagabo ang kalibutan, wala to dira sa Biblia nag-istorya sa Jesus amay padala mo ko to talong. No? Okay, isa na. So, halimbawa lang na. Let us be faithful to our responsibility as catechists. Kay the more nga nagabalik kita sa Bible, the more nga nagakuha kita dara sa gusto nga kahulugan. Kay kung kaysa may mga impresyon kita nga may mga kulang sa istorya ginadugangan ta. Unahan yung laanay ang pagtuon sa mga hitabo sa scripture kay kung husto inang pagtuon ta dira kag pagpaalinton ta ang mga bingaw sa istorya mapuno na sila. Hindi na kita kinanglan nga mag-imbento pa sa istorya. Okay? So, going back to the scripture and understanding the meaning. Kung kaysa, hindi taman ni malikawan, no? Amo na ganin sis, hindi taman mabasol sis. Kay produkto kita tanan sang sistema. Gamo man kita na. No? Ang iban sa aton gamo man sina kay mabudlay man nga magtuon ka sa sacred scripture. So papahulas ka lang, imu-imuan mo na lang. Pero sa subong, importante balikan ta ang sacred scripture. No? Okay, sana. Ikatuha nga gusto ko to ihambal. Halimbawa, we have to begin also kung anong ginabasa sa sacred scripture. Kaya hambal dito, gubon mo yung templo, nibla? Kag bangunon, hindi simbahan. Sa ulihi pa na iya, no? Ang paghangop naton kung ano ang simbahan. Okay? Tapos, finally, ikatatlo ko nga comment, amuni, no? May pressure kita nga dako, alin sa naandan ta. May naandan na kita mo, tagadako sa pressure sina. Kung hindi ka kabalo, mag-vigilant, hindi mo pagwardyahan ang imo kaugalingon, ang matabo sina Permi is mabalik ka sa imo na andan. Amo na gani nga kung nagatuon kita diri, parte man sa challenge aton is gwardyahi ang imo kaugalingon. Amo na gani ginasiling ko sa inyo kaina. Anong imo pala ginapatihan? Kung anong subok ang gina-challenge sa ginatudlo sa imo. No? Isa lang ni kahalimbawa, may isa ka pari nga nanugid sa akon, nga ginpamangkot ya, ang isa ka nagatudlo sa kabataan sa iyang parokya. Not necessarily here with us. Okay? Paano ginbata ni Maria si Jesus ang sabat niya, Father, ginpamatian ang pulong kang nagwa diri ang bata. May naandan na kita. Di ba si kay dugay na amo na yung imo nga ginpatihan? Basi may mga anggid ka mo nga mga amo sini nga ginapatihan. Hindi man pareho gid, pero may anggid bala sa iban ninyo nga paghangop sa pagtuluan. So ang bilog ng Apostles' Creed nga pagtuon subong nagatudlo sa aton kabay pa sa mga tumok nga kahulugan. No? Sang focus pala na amo niya meaning niya hindi na-challenge niya sila ang imo ginabalon nga base pala na burlayan nga magbuhi sina.
Pero hindi ina siya base sa pulong sang Dios kag nagahatag sang husto nga direksyon sang mga katawhan. Okay. Paano himo sang simbahan ang pagtudlo sang pulong sang Dios base sa iya mga doktrina? Kung may ara ka mo katikisa sa Catholic Church, diri nyo ni makita. No? Diri ninyo ni makita na ang pagtudlo sang simbahan sa mga doktrina, diri mo man makita ang mga reference. Kaya gina-include nila ang sacred scripture kag ang iban pa nga pagpanudlo sang aton nga simbahan. So, anong botsilingon? Ang botsilingon sinis, magambal kita sa self-definition, nagabulig ang Apostles' Creed. Pero hindi lang ang Apostles' Creed. Sacred Scripture, kinanglanon nyo na, nga tunan. Kagtapos, ang ginatudlo sa mga konsilyo sang simbahan. Kay dira man sila naga-summarize upon naga-put together, naga-connect sang mga lain-lain nga doktrina sang simbahan para sa aton guidance. So, Apostles' Creed importante sa aton nga pagkilala sa aton pagkakatoliko. Pero importante man ang pagtuon sa pulong ng Diyos. Importante man ang catechism of the Catholic Church to help us understand the Apostles' Creed, kag apply the Word of God. Kag importante man ang ginatudlo sang aton Santo Papa kag sa mga assembly. Halimbawa, Vatican Council, PCP2, etc. Hindi lang kita magsiling ang amo lang ning aton tunan. Amoy na gani nagasiling ako kaina nga hindi lang kita makahimo sang aton lang ang narrative nga wala naton ginabase sa tudlo sa aton simbahan. Okay? So, amo lang aton nga hindi lang si sister na nag-report, kadamo sini sa aton ang nag-aamo sina. Mahapos no? Kag in our own initiative, ginatinguan man natong maintindihan sa kabataan. Pero this time, gina-challenge kita sa formation nga ini. Balik kita sa sources. Kag dira kita kuha tuon kag kuha sang aton inatudlo from the sources. Bible, ang Apostles' Creed, ang ginatudlo sang aton nga Santo Papa, kag ang mga assemblies sa simbahan, Vatican II, ang PCP2. Dapat ka ba naman tanawon yung handa kung anong ginambal niya sa kay Mama Mary? Kaya hindi sila nag-address na sa challenges at the present time. Okay? So, subong amat-amat nyo na narealisar na hindi gali hapos magkatikis. Hindi ako gusto nga ihatag sa inyong impresyon nga hapos magkatikis. No? Kaya ang pagkakatikis, siling ni Padre RJ, implementation ini isang sulat ni Holy Father. Nga hindi lang kita basta maghambal sa aton, kundi sa tinatudlo sa simbahan. Okay? So, makadto na kita sa last part. Last part for today, he descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. Okay. What are the parts of this fifth article?
Istoryahan na ni naton kaina, no? Descend into the dead. Number 2, the resurrection of Christ. And number 3, the sequence of events after the resurrection. Okay? So, ang i-cover naton, okay, natabo na ni ang iya kamatayon. Ginistoryahan na naton kaina. No? So, what happened when he died? Ginistoryahan na naton kaina. So, siling sang aton nga creed, he descended into the dead. Tapos, he resurrected, and these were the events after his resurrection. Okay, so these are our affirmations, no? These are our affirmations. Nanaog siya sa mga binatay. Okay? Kag pagkatapos, nanaog siya sa mga minatay to liberate the souls of the just. Okay? So, tanawo naton anay ang ginatawag naton nga descent into the dead. Sa general understanding, may mga lain-lain ini nga pag-amo. Ang ini nga mga tinaga, nga diri general ini siya, nga aton tun-an. May word nga hell sa English, Gehenna, Tartaros, Inferno. No? Diri sini amo ang lugar sa mga damned, the demons, and human that is suffering eternal torment. Munang ginatudlo na nungod sa hell. Ang netherworld, Sheol, Hades, and Fury, where the souls of the just waited for the Redeemer. So, if we will not really go into the details of this, basta sa under the earth gani, amuni ang mga tinuga o realidad where Jesus descended. No? Ang kahulugan, mga utod sa hell. Okay. Diri naton maistoryahan matapos naton apuon nga ang pagkabilugan nga ginamin sini is the descent of Jesus to the place where it was most far from God. And that is the underworld. The place most far from God. No? So, along the way, ang place most far from God, where Jesus descended,
Amuni ang iya nga mga descriptions. The netherworld, hell, since the Greek text of the Apostles reduces the word katutaka, those below, underworld, sa dalong, and the Latin inferos, the literal translation should be, he descended into the dead. No? Kay nagkadto siya sa lugar which is farthest from God, which is really away from God. So ano ang lugar nga ina? The way our church explains it, netherworld kag hell. Pero kinasilingan kita nga ang bagay nga paghangop naton sini is that he descended into the dead. Sa tanan nga namatay. So included na tanan. Okay? So kung included tanan, mga utod, is it also possible nga hell was included? Before the judgment of God, basta gikatuan niyang tanan nga minatay. Mahimo pa man siya sa iyang judgment, whether you are going to hell, to purgatory, or heaven. Wala ni siya yan nagatudlo sa aton sa something specific. Ang ginatudlo niya sini is kabahin sa iyang misyon, hindi lang ang over the world, kundi under the world, to show you the power of God. So ang under the world, ginapatihan na nila nga muna ang pinakalayo nga lugar sa Diyos. Lugar sa mga tinuga nga sa diin arak-drak sila subong. Nagatiner kay malayo sila sa Diyos. Ginbisisahan niya. Kag ang iban iya nga tungod kay just sila, gindalaya sa heaven. Kag ang iban sina sa ila, ginbilin sa hell. Are you following me? No? So, hindi lang kita magsiling na he descended into hell. Kundi sa death. Kaya ang death is composed of the just and those who are damned. And the just he brought with him, no? Ginbuksan niya ang door sa iya, kag ang condemned iya, di nabilin eh. Kaya karon malingin na naman na ulo ta, kaya nagkanto sa hell, so kung ano ang tanan nga tao sa hell, ginsave ya. Amo na nga ni nagasiling kita dira, nga the literal translation should be he descended into the dead. Sa tanan na napatay, ang ara nagahulat sa sa pagkadto sa langit, napatay man sila, di ba? Ang ara na gin-condemn na sila, napatay man sila, di ba? So nagkadto siya sa he descended into the dead, sa minatay. And when he is resurrected, ang just niya, he brought it with him, at ang damned niya, they were consigned to hell. Now, may ara kita ginasiling sa una nga allegedly the souls of the baptized waited for the Redeemer sa limbo. Allegedly. Kaya wala nang ginatudlo as a dogma sa simbahan. Allegedly. No? Subong iya, ang aton nga pagpati is ang Diyos iya
nagahatag sa universal salvation sa mga kabataan nga bisan pa nga wala sila na bunyagan. Because that is the intent of God. Pero on our part, ari na naman. So kung amo gali, Father, hindi na namon pagpabaptize. Amo ni Perni ang argument. Kung amo gali, kay ginadala to siya, hindi na kinanglan nga mapabaptize. Sino naghambal sa imo? Kinanglan man gani, dahil hindi bala nga ang directive sa aton is pagkabunag, the soonest possible time, bunyagan. Hindi na magulat sa Manino, ito nga din pa to sa Greece, sa Saudi Arabia, kay 2 years pa mag-abot. Na? So, the soonest possible time, ibaptize ang bata. Of course, ay Maninoy kag Maninay. Kag kung magpigado ang iya sitwasyon, kamo mismo nga mga katekista or their parents can baptize the child. So, nagapakita lamang ina nga hindi man ang silingon sini kay may universal offer of salvation, pabayaan iyang baptism. They go hand in hand. Naintindihan? Okay. So, sa mga ginikanan nga may conscience, may burden sa conscience, kaya ang ilang kabataan, wala na bunyagan, kaya wala man sila, hindi lang wala kaintindi, kung beyond their capacities, nga hindi nila mapabunyagan, kaya napatay dayon mo. Di ba? Hindi na matabo. Okay? So kung nabubuhan siya, nabunyagan na siya. Pero kung wala siya nabubuhan, kabahin sa aton nga pastoral care is to tell the Father nga may offer of universal salvation si Jesus. Pakadiin nyo lang. No? Even if he or she was not baptized, the offer of salvation is for all. Kaya kung kaisa kita bala, tama pa ta ka-stricto sa Diyos. Nga kung kitang nag-Diyos, tapong hindi kasulod sa langit. No? May ara offer of universal salvation for all, even for the unbaptized. That's why ang limbo, no, wala na ni naton ginatudlo. Kag hindi dapat ini nga itudlo. Eh wala man ni ginatudlo sa simbahan. Galing naglaton-laton lang ni, kay daw hindi kita kabalo mag-figure out, eh di wala sa nabaptize. Ang baptism mo na yung makadala sa langit. Tapos, kay wala siya na-baptize, diin siya makadto sa limbo, manula siya. Hindi na sa sulod sa langit, kundi ra siya sa limbo, kasi wala siya na bunyagan mo. So, hasta saan mo, dira na lang ang bata mo. Di makita ito nyo sa langit. Yes, ma'am. Ipamangkot nyo lang na iya sa inyong opisina kaya may mga procedure sila. May legal procedure na sila. No? May papalihog lang. Ang iba na ginaistoryahan diri, kinanglanon ninyo, i-observe ang layiman sa gobyerno. Okay? So, ipalihog lang. Pamangkot nyo sa inyong opisina. On how do you manage that? Okay? Kung paano nyo ginamanage na sa inyong parokya. Para nga kamo makatikis, matagaan man sa gusto ng instruction sa office ninyo kung paano i-manage ng mga civil requirements. Okay. Yes.
Para nga may homework man kamo, mangkutan ninyo ang inyong opisina. Para nga sila man magtudlog sa inyo kung paano. Pero gusto niyang ginapamangkot ni sister na to, no? Kaya may mga amo sila nga kaso. Okay. Father, ano ang diferensya sa limbo kag purgatory? As I understand nga limbo, para sa unbaptized, kag ang purgatory para sa unclean nga baptized. Sa imo, ano ang diferensya nila nga duha? Wala na ganing limbo. May na limbo. Okay. Siling ninyo ang bata nga wala sing sala, anghel na na siya. Di ba? Gambal kita sina. Napatihin nyo na na siya. Ang bata nga wala sing sala, anghel na na siya. Okay. Para nga hindi na siya maglupad-lupad sa kundiin, hindi tanak sulod sa langit. Monsignor, question. Kaya mo na bala mag-pray ka bala sang he descended into hell. So karon Ang nabala right gani nga translation, he descended into the dead. Di pa, Okay. Monsignor, the thing is, may mga prayer booklets nga He descended into the dead. Amo na ang reason nga ang tuon kita diri. The right translation is the literal translation, ma'am, amo ni siya. Ang literal translation is he descended into the dead. Kaya ang dead naka-constitute sa hell kag sa netherworld. So okay na, hindi ba? Tanan man nga napatay nga kadto either sa netherworld or sa hell. So nag-descend si Jesus sa sina nga estado sa katawhan where they are most away from God. Because when you die, ginabury ka, di ba? Dito nga nakakadto sa under the world. Okay? So, nanaog to siya, kag siliko kay ng just kindalaya sa babaw, ang dam ginbili niya below. Okay. Kaya po yun. Pati mamangkot lang ko bala sa akon, bala nga pag-ihibalo lang, no? Gusto ko lang makorupsyonan, bala kay ang pagpatikol sa descended into death, no? Bali si Jesus na naog sa mga himata, sa mga namatay, na para nga na siya ng pati ang mga nagpatay, bala nga sa una, pag-chipolan kaya dahil kakaiba, kagindala sa purgatory, kagaulat sa judgment day, amuna bala padre. Titanan na sila, hindi lang sila. May dabo pag hindi nga ng patay mo. Di wala to sila exclude ni Jesus. Tanan nga halimbawa according to your logic, tanan nga prophets sa sino pa nagdra ang naguluna sa aton, hindi pala collectively dead na sila. Di okay. Okay, kamay lang explanation so that we can move forward. Okay? The burial symbolizes Jesus' descent into the realm that in ancient cosmology was most removed from heaven or the place of God's dwelling. Okay, so ancient ang background niya sini. Ancient nga pagtanaw nila sa kalibutan. Ang ancient nga pagtanaw nila sa kalibutan, ang pinakalayo sa heaven, amo na ang ginlubong nga patay. No? So sa ginlubong si Jesus, mga utod, nagapati ng adaan sila nga amo nang pinakalayo nga lugar in relation to heaven. And therefore, logically, si Jesus nagkadto sa death. Di ba? Amo ba lang na ang ilang nga gina-profess. Sa daan, sa matawag naton ancient understanding of the world, which is amo ni sila ang pagtanaw nila.
Ang heaven mo na itong pinakababaw-babaw. Ang dari sa lalo mo nang ginlubong kabla sa duta. O ginlubong ka napatay ka na. Oh, so si Jesus ginlubong man, napatay na siya. So ako nang pinakalayo na lugar sa heaven. That the place of the dead. No? Ti, subong makasiling kita nga ang dead, galing nga na may just na dra, may damn na dra. So si Jesus ang kanto sa lugar sa mga minatay. Kaya mo nang ilang ang concept mo sa daan nga cosmology, the ancient cosmology that they have, ang pinakamataas heaven, the dwelling of God, ang pinakanubo, amo nang ginlubngan mo, kaya mo nang netherworld, may kalibutan, manadra ka hindi makita. Okay? So, pagkapatay ni Jesus, nagsuloda siya. Amo nang gina-affirm sa creed. He went into the place of the dead. Amo nang pinakalayo na lugar sa heaven. Di sa place of the dead, ari na ni subong. Nagwa na sa aton iya nga pagtuon nga may ara na dra nga jas, kang may ara na dra nga dam. No? So hindi kita masyadong particular about those terminologies kay di na tun-an mo na nga lain. Ginatun-an mo yung hell sa eschatology. Di makanto ang lawas ang tao after earth. Purgatory, heaven, hell. Dira mo na yung inatunan ang hell. Yes. Okay. Symbolically, nagasiling na siya, napatay gid siya. Kay ko nakabugtaw siya dayon, resuscitation ina. Hindi death. So, ang pag-emphasize sa 3 days in the tomb, kina-emphasize ang writer na napatay siya. No, napatay bilang anak sa Diyos nga nagpakatawo, napatay siya ang ginlubong. Ako nang bot silingon siya na, hindi lang bala moro-moro. No, amo na nga nag-emphasize sila sa days nga ara kadira. Yes? Monsignor, what ko sakto, mali. Kaya nagatundo, wala kami sa mga nanay, sa mga rekoleksyon, na kung ang bata, wala nga 50-50 na nga daan nga mabunag, pwede nga natuluan naman sila nga, kuha ka mo tubig, kag i-sign yung cross, hangat, oo, 50-50 siya. Kuha ka mo tubig, kuha ka mo kaisan ka. Ako nagabunyag sa imuro, sa kamay, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. In case nga mabuhi ang baka, kung ano ang imbunyag ng pangalan, amo lang to, paliwat mo lang kay Kung Father. ano ang bunyag mo, hindi na to pagliwaton, lugangan na lang sa pare. Okay? So, halimbawa, dying nga ang baby. Okay? Kuha ka sa tinlok na tubig, tapos bubuhon mo siya with 3 invocations. 3 ka bubo, ginabaptize mo ikaw sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Now, pwede mo manak nga sa imong pagbubutan dugon mo gidang ulo yabla. Bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, halimbawa nabuhi siya, kaginabalan yung ginbubo na siya. Sa pagkumpleto sa bunyag, wala na ginabubo liwat. Ginakumpleto ang bunyag. No? So, ang imong nga rite of the sacrament sa bunyag, ginakumpleto mo na lang.
Di of course, hindi mo paglain-lainon nga na Kaya karon may alias ta na. Ano mo mga, I think ang point mo nga ngalan, pareho magyapon. Okay. Amo ni Tani, no, i-suggest lang kay Father, kay kung nami Tani nga kung nag-study ka mo sa sacraments, i-actual ba lang? Kung may ara, follow up, actual, bunyag, go through with bunyag, tapos ipakita sa inyo kung paano ginaubra ang bunyag, kag kung ano ang pwede ninyo mahimo sa bunyag. Kung ikaso man, no? Amo man ang sa confirmation, kung actual ipakita kung ano ang confirmation, ago tumabalaan ninyo kung anong bulig ninyo sa confirmation. Kag kung paano ninyo matudlo sa kabataan ang confirmation. Amo man ang confession, no? Ipakita lang, i-dramatize para makita ninyo pag ma-learn ninyo ay may amugal isining sa confession so that is-share for you to teach the children. Actual. May ari ba lang nga hindi lang picture da. Hindi may actual rin nga okay, maluhod ang bata, manguro siya. Padre, bendisyon ni ako, kay nakasala ako. Tapos may pari na nagasabat sa iya. Now, kung first communion, kabalo na ng pari. So, mahambal na lang ang pari siya. Ano ang imo mga sala? Pero kung adult na siya, kay kapila na siya magkumpisar, ako na nga pamangkos ang pari siya, saan po ang imo ulihi na pagkumpisar? Para makita nyo, mabatian nyo, makita nyo, matudlo nyo. No? Aside from, of course, the theology of it. May ara kita kaso or event sa sacred scripture nga si Lazarus, okay, was also brought to life again. Pero ako ning difference, ang kay Lazarus resuscitation, resurrection niya kay Jesus. Kay only God, the action of God can resurrect the body and soul. Mo'y nagani nga nagasiling kita nga ang resurrection ni Jesus siya iyas by His power. Ang kay Mary ang assumption is by the gift of God. Kay hindi mo maparihas si Jesus sa iba ng mga founders ng religion. Sila ya wala nag-resurrect as testified. Si Jesus lang ya ang nag-resurrect. That's why lain gidya ang pagtuluhan Kristiyano nga nabase sa resurrection ni Jesus. Kay ina nagapabatuod nga act of God na siya. Kay only God can resurrect the dead. Diyos lang ang makahimo sina ng resurrection. Amen? Diyos lang na. Ang iba na yaya nga puno abi, kinutod ka sa magic, nga kayo home ka man nagyapon, inlalagari, busong mo. Ilusyon na yan. Pero kung mapatay ka, misan anhon mo na, kabutang sang bulong, ano na, kamahal sang bulong, ano na, kabantog ang imo doktor, kung napatay ka, wala ka na sang tsansa na mabuhi paliwan without the act of our loving Father. So, ang Diyos lamang ang makabanhaw sa minatay. Kaya amo ini ang kabuhi
kag kamatuoran nga ginpaambit ni Jesus sa aton. It was by the act of the Spirit of God nga nag-resurrect siya. Kagani, ginasiling natin, it is by His power, the second person of the Blessed Trinity, that He resurrected from the dead. Hindi iya mahimo kinaksan bisan simpo pa to nga banto nga founder sa religion. Wala sa ila sang naghimo sa amuni nga narrative account based on the scripture. No? Kag-claim nila, no? Nga paribo kay Jesus and can be verified. Iniiya can be verified. No? Siya lang ang naghimo sa claim nga na kagin pamatudan niya nga tuod ang claim nga ina. Gani, kapati kita sa iya bilang atong Diyos. Okay? Ang balila ko karon kun may ara pagina. Ari na, siling naton kay na. Siya lang, no? Pwede pa. Okay? 3 days after his death, the angel announced unto the women, is not here but he has been raised. So, ginhatag ko na sa inyo ang meaning ng 3 days. It's a symbolic na matutuod din nga napatay sa Jesus. Biyernes Santo, alas 3 sa hapon. Inapamalanduman natin ini ang kamatayon ni Jesus. Okay? Now, deal nga naton ang descent into hell, no? Into the dead, no? Nga kalabanan nagagamit sa word nga hell. It descended into the dead. Okay? So, ari na. And then from there, okay, the place most far from God, kay ti ginlubong, dira ka ginalubong niya mo, away from heaven. So, ang farthest is where you are buried. Dira, arano, kita niyong picture, the resurrection of Christ is the crowning truth of our faith. Crowning truth. So, what's siningon? Corona, no? Corona sang kamatuoran or amo ni ang putok-putukan sang aton pagtuo. No? As St. Paul proclaimed, if Christ has not been raised, our faith is useless. Then, nagtulutaw ay ng inyong panguna-una, okay, about the resurrection. Okay? If Christ has not been raised, our faith is useless. Okay? Resuscitation and resurrection. Okay, the resurrection of Christ. What is the difference between resuscitation and resurrection? Okay, left kung ginatulok ninyo na resuscitation of Lazarus. So, ang proper nga name sina or description is resuscitation. The reunion of the soul with the mortal body, like the rising of Lazarus. Okay? Tanawan ninyong description, ha? Nablang natulaan ka bala sang animo o kung ang experience bala nga ginsugat ka, nakita mo ang imong espiritu nga nagbulag sa imong lawas. Kag nakita ko gidya ang lawas ko nga nagahigda sa akon nga
ani nga hiligdaan sa hospital or sa emergency room sang ako na disgrasya. May mga testimony kita sila nga mabatian. No, now, kung magbalik ang imo soul sa imo mortal body, na-resuscitate ka. Okay? Okay, ang resurrection iya, nagbalik ang imo soul, nag-reunite, hindi with the mortal body, but with the glorified body. Amo nang difference. No, nag-glorify na siya. No, may body kang yapon pero nag-glorify na. Amo na gani ang imo apostoles to sa una, kakilala kanila kay upod mo sila subong, na sila kakilala sa inyo. Ascension stories. Resurrection stories sa gospel. Ako na kaning siling kong balikin nyo ang gospel. Kay makabulig na paintindi sa inyo sa ginambal na subong. And di may mga apostoles nagupot sa road to Emmaus. Kay istoryanay sila. Di ano na, magic? Magic na wala na sila yung kakilala kay Jesus. No, ari na. Resurrection. The reunion of the soul, kay glorified na ang body ya. Hindi na siya pareho sa nakita mo sa una diri sa duta. May kamudlayan again. Ang Isaiah reunion of the soul with the mortal body, the reunion with the soul sa glorified body. Now, ang resurrection, God lang sina ang makahimo. Ang resuscitation, ang MDRRMC, pwede na nila mahimo. No? So, si God lang ang makahimo sa resurrection. Ang Municipal Disaster Risk Reduction Team, pwede ka na nila ma-resuscitate. Okay? Ano kanina? MDRRMC, no? Municipal Disaster Risk Reduction Council. Ano na? Management team. Okay, very good. So, unang dako nga diferensya. Ang MDRMC, ma-resuscitate kanila. Pero ang makaparesurrect sa imo, si God lang yan. Pagkakaila sa ano, mismo mo, Signore, Pareho na sila. kalabanan ang bali na ginbanhaw sila ni Jesus mo. So, galing kay amo na ang Resuscitate siya. So, thank you again, Signore. Kaya nag-upod mo sa gyapon sa nanaya, puligan yung magkano yung nanaya, manghugas ang plato, pananom sang talong, and etc. Amo man sila sa Ros, pagka balik niya sa iyang lawas, nga nag-ayo na siya, may special gift siya kay Lord, nag-ayo na siya, no? Pareho na sang healing, lang sa una may masakit ka, tapos nag-ayo ka, amo man na natabo kay Lazarus. Okay? Upo niya liwat ang iyang mga sisters until he finally died. Okay? Sige. Iniiya, hindi ko ba iniya pang i-discuss sa inyo? Okay? Basta, be aware lang kamo sa Shroud of Turin. Kaysa subong ginapatihan ina
sa mga Katoliko sugod dito sa Turin nga amo ina ang burial linen ni Jesus. Kay na-impress dira ang iyang itsura. Just be aware of that because that's the fact. Nga subong, ara na siya sa Cathedral of Turin, Italy. Kag madamo ang nagapati sina nga mo ng burial or linen cloth ni Jesus. Ang burial cloth ni Jesus. The linen that was wrapped on him. Para ka daw hindi man kamo makibot kung pamangkoton kamo sang inyo estudyante sa Shroud of Turin. Okay? So, amo ina ang ihatag nyo lang ang story sina based on what you get from the Catholic sources labi na gid sa Turin, Italy. Okay? Tawag sina the Holy Shroud of Turin. Now, sequence na sa resurrection. Events after the resurrection. He rose from the dead early on Sunday morning. Tapos, gintestify ni Mary Magdalene and the other Mary ang empty tomb. Okay? So Peter and John arrived at the tomb. They found the empty tomb and the burial clothes. Now, amo ning ginapatihan sa mga devotees of the Shroud of Turin nga amo ini ang burial cloth ni Jesus. Ang ara sa ila subong. Okay? Next, Mary Magdalene turned around and saw Jesus, but did not recognize him. Glorified body na. Hindi na siya makilala. Dayon. Then Jesus said, touch me not, noli me tangere, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and announce unto them. Okay? Hindi anay pag-itrapo ang imo pandiyo sa akon. No? Kaya wala pa ako nakakayab sa Ama. May insight lang ako sina, ngangin hambal ko ina. Kay kung kaisa, nag-block na siya sa pagtubo naton sa genuine faith. No? We are not condemning people doing that na nagatrapo sa mga imahen. Pero kung wala ka, nagatiguha nga hangpon pagin ang mas madudalo nga kahulugan sa imong pagtuluohan, nagabulig ina sa imo nga hindi ka magtubo sa imo faith life. That's why you have to be aware of that also. Eh? Sige. Disciple at Emmaus. Ari na, nagalain na, nagatransit na ang pagpakilala ni Jesus. Hindi siya nakilala, pero sa Emmaus naglain na. Nakilala siya nila sa breaking of the bread kag sa pag-istorya niya sa ila. Ginistorya niya ang natabo, ang scripture as it were. The scripture story, ginistorya niya sa duha nga ini nga nanginupod niya. Kag na-recognize nila siya at the breaking of the bread. So matamat nang napakita ni Jesus sa aton, ang iyang presence, sang iya resurrected presence kapabili na sa Eucharist. Kaya nagambal siya sa atong hindi kita pagbayaan nga ilo. So nabanhaw na siya, pero nagpabilin siya sa santos nga Eucharist
tortilla. Okay? So, matamat yan na nga gina-shift. No? Okay? Tapos, doubting Thomas. Igulo. Okay. Ang iatudlo sa agi, sa iyakamot, sa mga lansang, kag sa iyakili. Okay? Doubting apostle would like mag-transit from concrete Jesus to the Jesus of faith. Would like. Kita nga mga tao, kapag itagi kita pirmi pruweba. Pero anong hambal ni Jesus kay Tomas? Hiling niya kay Tomas, dalayawon ang mga tao nga nagatuo bisan wala sila makakita. You see? So hindi dapat nga may milagro gid si Jesus para patihan mo siya nga upod mo siya. No? Because your faith tells you that He is with you all the time. So may transition na ni Dere sa appearances after the resurrection. Ginamatamat na introduce ni Jesus sa ila nga hindi na kamo subong magbase sa inyo ordinaryo nga mata, kundi gamiton nyo na ang mata sa inyo pagtuo. No? Transisyon na. No? Or else you will still look for the living in the place of the dead. So mata na sa pagtuo ang gamiton mo. So kung gamiton mo ang mata sa pagtuo, ari na. Amo na ni ang implikasyon niya. Siling siyang una sa isa kong kakilala nga helper. Dugay na ni siya nga ubra sa balay sa iya amo. Tapos ang iya amo naglagaw sa ibang nga lugar. Isa sa mga ginbakal niya ang malahalon nga figurine. Kagamon ni ang gindugang niya dekorar sa ila sala. Ang ining ila helper, kamadugay na nga nag-upod sa ila, natandog ya accidentally kag nahulog ang figurine. Di tapos gid. Natampaan siya. So, sang nagapanugid siya sa akon, siling ko sa iya, sino ang mas importante? Ang figurine o imotsura? Siya ang figurine, Father. Kulang sa mata sa pagtuo. Ang ginagamit ng mata sa tao. Kay kung tulukon mo ang isa ka tao nagupod sa inyo, bisan sa madugay nga panahon, nagluto, hindi mo nga na mabayaran ang iya nga presensya. Kag above all, bisan ordinaryo lang na siya na tao. Kung may mata ka sa pagtuo, makita mo nang nawong ni Jesus sa iya. Tulukab lang sa kilid niyo, bala. Isa ka bes sa mga kabataan pala, ginimo ko na nga exercise. Silikutan na wag lang sa kilid mo. Ang isa nagsilig, bah! Ito nakakita sa blas ng demonyo. Lamo-lamo man lang niya. Pero, amo na, butsilingon, budlay ta matulog si Jesus sa itsura sa ngaton ni sa tao. Pero amo ni, ang ginatudlo iya kay Tomas. Nabanhaw na siya. Sa iyang pagkabanhaw, nagkabuhi na siya sa tagipusoon sa kada tao. Aral na da siya. So, ang nawok sang tao, imahin kaglarawan sa Diyos. And that has been redeemed by Jesus. May word kita nga mata pobre. Mata pobre. Father, anong meaning sa mata pobre? Siling ko, pobre mata.
Balis ka dalang. Pobre nga mata. No? But silikon, poor eyesight. No? Ang mata pobre, ginagamit naton para mag-describe sa tao bla nga hindi mapuno ang iya mata. So, kung wala ka gani sang kwarta, lain panulukan niya sa imo. Lain ang panulukan niya sa tao nga may kwarta. Sa una, sa ang bata mo, na 3 kabilog, why pa na nagkadto sa abroad? No? Ang panulukan niya sa imo, manubo. Di subong kay nag-aabot ng hino, di prabya, dab. No? Kag nakita, iya nga daw ginapanagtag mo sa iban, di daw nagalain man ang iya nga pag-istima sa imo. Kung sa una, wala siya ga good morning, subong ga good morning na. Base pa man lang maasik-asikan. Okay? So, pobre mata. Interchangeably, mata, pobre. Pero hindi lang tamang tudloan, ay. Kaya muna nga dapat naton itudlo ang aton kaugalingon. Kay amo niyang mabudlay sa faith formation. Nga may conversion nga matabo sa aton way of seeing things and persons. We now would like to see persons and things through the eyes of the risen Christ living in us. Ti budlay ni kay damo pa sa aton ang madasig magpamuyayaw sa aton isig katao. Madasig pa sa madamo pa sa aton ang madasig mangakig sa mga estudyante nga ginatudloan ta sa sulod sa classroom kay magapon. Tapos buta sa balhas. Tapos kung ano-ano lang ang makita, mga diferensya sa iya. See with your heart. The hardest challenge. Tumas. Bulahan ang mga tao nga nagatuo bisan wala sila makakita sa akon nga mga pilas. Masangkad ang area nga dapat naton pamalandungan. Nanungod sa sequence of events after the resurrection kay nagabalik ina sa aton. Taytay Bridge ining iyang resurrection appearance kay Peter. Do you love me, Peter? Feed my love. So muna gani siling ko kaina, gamito na nato ng aton heart to see persons and events because amo nang mission ni Jesus sa aton. We have to feed them. Sang naguntat ang catechesis during COVID, may mga young catechist kami nga naglisensya sa katedral nga sa hipos lang luyag nila padayunon ang catechesis sa mga kabataan sa ilang mga lugar. Grabe ang akon nga kakulba. Kagin abisuhan ko gid sila nga wala ako mandar nga makatikesis sila. Pero nagkatikesis gid sila. Pagkatapos sang nag-gather na kami for sharing of experiences, mga utod nakita ko ang heroism sa sining mga kabataan.
Mayo, lisensya sila sa ilang kapitan, tago lang, tipuno nilang bata, 5, 6, 7, tudluan sa catechesis. And these are young catechists. Ang hambal nila, Father, hindi kami kaagwanta kung magsiling sila ng tudluin man kami mga di. Hindi sila kaagwanta magbatyag nga wala sila sapat sa pangayo sa mga kabataan. Ako natandog ko and this is the memory, the living memory that I will bring with me, the heroism of these young catechists in Haro during COVID. Kung paano sila nangita sa pamaagi, hasta ang paglisensya sa kapitan, hasta ang pagpanako sa kapitan, para lang makatudlo sila sa catechesis. Kinabantayan mo, di ba? Saludogin ko ya sa ila. Padre, hindi kami kaagwanta nga mangayo sila sa pagtudlog sa prayer. Hindi na, damo ni sila hindi kabalo mag-sign of the cross. Damo ni sila hindi kabalo sa Our Father, di nila ma-memorize. And very concrete, ang very concrete din nga ako nga experience of the fruits of their initiative, both sa mga katekis na tigulang na kagang mga katekis na pataon. Hindi naka-flores mo, kaya hindi nakatipon. So sa mga balay na lang katipon ang bata. Sa balay na lang nagatipon ang mga bata. Naga-feedback sila kay bisan pa nga may restrictions ang COVID, ang MKK, nagatawag yapon kami meeting silently. Kay ginatanaw namon kung anong nagkakalatabo sa barangay. So ginatawag namon ang cluster sa MKK, 5 ka leaders, sa 5 man ka MKK, kadto kamo sa katedral, may istorya kita. So hipos lang na, lusot sila sa likod, sa kilid, may istorya kami. Ano ang nagakalatabo sa inyong barangay? Wala na untat ang meeting. Bisan amo na ang sitwasyon sa ludog ako sa ila. Mga MKK leaders, mga magagmay nga Kristohanong katiligman leaders. 3, 5, sulod, mamangkot kami. What is happening in your barangay? Anong nagkakalatabo dito? Sa Flores, mga utod, wala ulak. So anong ginhimo nila sa ilang mga balay? Ginpaamot nila ang mga bata. Flores ang bata, kwarta. Amo nang halad nila kay Mama Mary. 25 pesos, 5 ka pesos. Basta may halad sila, kaya hindi sila kapangita. Bulak mo. Pagkatapos ng Flores, ginpaisip ko ang natipon na money from the children's Flores. Pag naglabot kami mga 12,000. Imagine that. Imagine. Amo ni ang halimbawa
Sang ginasilig ko, wala kayo nga mata. Kaya pwede nga nag-flores sila, may COVID, may etc. Pero may lain sila yung nakita eh. May lain sila yung nakita nga hindi makita sa tawhanon nga mata. Kagang isa pa siguro, bunga manini sa madugay na nga kampanya sa MKK, even before COVID, nagahalad na sila sa botilya nga ginahimo nila alkansiya. Ang botilya nga plastic na bla. Gina-encourage ang mga bata nga butang ka modera, tipunan ninyo, kaghalad ninyo sa simbahan. Kaya ginapaintindi sila nga amuni ang ginadugang naton sa Social Action Fund sa parish for a long time. Social Action Fund sa parish. So siguro dako man ang bulig sang sina nga formation sa ila. Nga bisan amo na to kabudlay ang Flores, digit sila yung magpasupil. Bisan ano nga hambal ko, hindi na, wala ka mo ginapwersa, pangadik na lang ka mo. Ka-Flores, sila yan. May lugar, gidya nga naga-Flores sila. Kaya may mga young katikis na nagatipon sa ila. May mga adult katikis man na nagapangita sa ilang mga lugar na Florisan. Kung mamati ako sa sharing din, ang iban kalisensya sa kapitan, ang iban wala, hindi yan. Kapanago lang sila. But it continued. Kasi totoo lang, amo niyaya ang mga memories ko nga nagforma sa akon bilang ila shepherd. May mga times nga ang shepherd gina-shepherd man, sang imo gina-shepherd. They have formed me to become a good shepherd. From the sheep whom I am shepherding, I became also their sheep, and they became a shepherd to me. Very powerful ginaya nga mga images nga ginabalon ko after my assignment there. Very powerful images. Kung paano nila gin-exercise ang mata sa pagtuo sa sinanation sa madamo ng mga obstacles in their life. Tapos, ang dason nga picture, wala na. Inyo na da itsura. Okay? Inyo na dira itsura. Kaya ang resurrection of Jesus becomes the source also of our own resurrection. Do not wait for your resurrection after you die. Let the Lord already energize you. Okay? So that you can leave behind what needs to be left behind, so that we can move forward. So God bless us all. Salamat din mayong hapon sa inyo. Anan. Thank you so much, Monsignor. So,